So, good morning, accountants and managers. Sa video na to, pag-aaralan natin kung paano mag-journal entries. Pero bago yun, kailangan muna nating i-prepare yung chart of accounts. So, ano ba yung chart of accounts? So, yung chart of accounts, yun yung ginagamit natin or yung reference natin para sa mga account titles na gagamitin natin habang tayo ay nagre-record ng mga transactions sa journal. Okay? So dito sa right side ng Excel, ayan, nakasulat na yung mga chart of accounts. So nakahilera or naka-enumerate yung mga asset accounts, liability accounts, equity accounts, income accounts, and expense accounts. So yung lima na yan, iyan yung tinatawag nating five major accounts. At sa ilalim niyan, ayan tulad ng nakikita nyo, under assets, naka-enumerate kung ano yung mga specific account titles na pwede natin gamitin. Tulad ng cash, accounts receivable, painting supplies, insurance, equipment, then service vehicle. Dito naman sa liabilities, meron tayong dalawa, notes payable saka accounts payable. Sa equity naman, meron tayong capital and withdrawals. Sa income, meron tayong isang account title, yun yung painting revenues. Then sa expenses, wages, utilities, at saka maintenance expense. So lalagyan natin siya ng account code. So para doon sa assets, so sisimulan natin 101 o pwede rin namang 110, X1, A1 kung anong trip mo, no? Pero karaniwan ganito. So 102 para sa accounts receivable, 103, 104, then 105, 106. Liabilities naman 201, 202. Sa equity 301, 302. Income 401. Expenses 501, 502, then 503. Okay, so gagamitin kasi natin to kapag tayo ay nag-post na. Okay, so sige, i-bold na lang muna natin. So kung walang given na chart of accounts, wala kang references, kaya dapat familiar ka sa mga account titles. Okay, so start na tayo ng mga transactions. So yung mga meron tayong 19 na transactions na i-journalize. Ayan, medyo marami yan, pero kayang-kaya mo yan, syempre. Alam mo, madali lang yung journalizing kapag master mo na yung T accounts. Kasi sa T accounts, nandun yung rules of debit and credit. Eh, dito sa journal entries, more likely, parang nag-fill up ka lang ng form. Okay? So, I assume na napag-aralan mo na yung rules of debits and credits para hindi ka na nahihirapan sa journal entries. Okay? So dito tayo sa October 2. So sabi, invested in the business painting equipment valued at 12,300 pesos and 71,000 in a business checking account. So ibig sabihin daw nito, yung owner ng business ay nag-invest ng painting equipment, ang halaga niya 12,300. Tapos nag-deposit pa siya ng 71,000 pesos sa account ng business. So dito muna tayo sa date, lalagay mo muna 2024, tapos yung date, October 2. Yan. Pagkatapos yung debit entry muna natin. So, nag-invest daw ng painting equipment. So, ibig sabihin, nagkaroon ng painting equipment yung business. So, yung painting equipment ay isang asset account. Kapag yung asset ay nadadagdagan, ito ay nire-record natin sa debit. So, i-debit natin yung painting equipment. Okay? So, dapat ayan, nandyan siya. Tapos, nag-deposit din daw ng 71,000 pesos. So, ibig sabihin, nadagdagan yung cash ng business. So, yung cash ng business ay asset kapag nadadagdagan, nire-record sa debit. So, debit cash. Yan. So, yung posting reference natin, painting equipment, makikita mo doon, 105, lalagay mo lang 105. Tapos yung cash ay 101. Parehas na naka-debit. So, painting equipment, magkano daw? 12,300. Tapos yung cash naman ay 71,000 pesos. So parehas, meron na tayong debit entry, ang kulang na lang natin ay yung credit entry. So dahil ito ay investment, so ibig sabihin na dagdagan yung capital ng business. Kaya magkikredit tayo ng Lustardo Capital or yung capital account. Yan. Okay?
Dapat kapag ka meron kang dinebit, meron kang i-credit. So, yung posting reference natin ay 301. So, yung amount na i-credit natin, syempre, yung total nung dalawang nakadebit. So, 12,300 plus 71,000. So, sa akin dito sa Excel, diretso ko nang nako-compute. Pero ikaw, ika-calculator mo muna siya. So, yung amount natin ng naka-credit ay 83,300. Okay? So, lalagyan mo pa siya ng explanation ha. Okay. Yan, lagyan natin. So, dito lalagay mo lang initial investment. Okay? Ayan, explanation. Kahit maikli lang. Okay? So, sir, pwede po bang yung capital po ay dalawa? Pwede naman. No, isang 12,300, isang 71,000. Pero para madali na lang yung buhay mo, pagsabahin mo na lang sa isang capital account. Tapos i-total mo na lang yung dalawang amount. Okay? So 83,300 tapos yung dalawa na to. Clear tayo dun sa una. Sige, pag hindi clear, magtanong ka na lang dyan sa comment section. So next naman natin, acquired a service vehicle costing 80,000 pesos, paid 50,000 pesos cash, and signed a note for the balance. So, ibig sabihin nito, namili daw tayo ng service vehicle. Yung halaga ng service vehicle ay 80,000 pesos. Nagbayad tayo ng 50,000 pesos na cash, pero yung balanse na 30,000 pesos ay inutang na lang muna natin. Okay? So, tingnan muna natin. No? Lagay muna natin yung date. So, yung lalagay ko na lang ay yung day. No? October 3. Tapos, dahil nagkaroon ng service vehicle yung business, yung service vehicle, nadagdagan ng service vehicle yung business, at yung service vehicle ay asset ng business, at yung asset kapag ka nadadagdagan ay dinedebit. So, magdedebit tayo ng service vehicle. Ayan. Dapat nakaano siya, indent siya dun sa dulo. Tapos, yung posting reference niya ay 106. Ang halaga ng service vehicle ay 80,000 pesos. Okay? Tapos sabi doon, nagbayad daw tayo ng 50,000 pesos na cash. So ibig sabihin yung cash natin ay nabawasan. So yung cash ay isang asset account. Kapag ka yung asset ay nababawasan, yun ay nare-record natin sa credit. Okay? So kaya magkikredit tayo ng cash. O dito dapat sa ulo mo yung rules of debits and credits. No? So 50,000 pesos. So 80 dito, 50 dito, hindi tayo balanse, no? Kulang pa tayo ng 30,000 pesos. So yung 30,000 pesos na balanse nga daw ay nag-sign daw tayo ng promissory note. So ibig sabihin, yung utang natin ay back up ng isang note. Okay? Kapag yung utang ay back up ng may note, ayun, notes payable. So magkikredit tayo ng notes payable. Okay? Ayan. So magkatapat lang sila ng cash kasi parehas silang naka-credit. So 201 yung posting reference and then 30,000 pesos. Okay, tapos lalagyan mo lang ng explanation. Okay. Lagay mo lang bought service vehicle. Kahit maikli lang, okay lang. Yan. Okay na? So yun o, dapat sa ulo mo yung rules of debit and credit at saka yung kilala mo yung mga account titles para nadadalian ka sa pagsasagot. Okay? Kasi kapag ka hindi ganun, ay mahirap talaga tong journal entries para sa'yo. Okay, kaya kung nahihirapan ka ngayon, balikan mo muna yun bago ka manood nito kasi maguguluhan ka lang. Okay, next naman tayo sa 4, purchase painting supplies on account for 3,200. So, Tagalogin natin na. So, namili daw tayo ng painting supplies pero utang muna or hindi muna natin siya binayaran. Okay, so lalagay lang ulit natin yung date. So, nagkaroon ng painting supplies yung business. Yung painting supplies ay asset. So, yung asset pag nadadagdagan ay nire-record sa debit. So, magde-debit ka lang dyan. Magkano daw?
Yung painting supplies, titignan mo yung posting reference dito, 103. Yan, so 103. Tapos, yung debit natin na amount ay 3,200. Okay? Tapos, yung credit natin ay, dahil hindi naman tayo nagbayad ng cash, tayo ay nangutang, so meron tayong utang o yung tinatawag na accounts payable. Okay? So, tayo ay magkikredit ng accounts payable. Yan. So, 202, tapos 3,200 yung amount. Tapos, lagyan mo lang ng explanation dito. And purchase. Actually, parang kukopyahin mo lang yung transaction. At purchase supplies. Okay na tayo? Okay, accounts payable kasi nagkautang tayo, no? Pagka nagkakautang tayo o nadadagdagan yung utang natin or yung liabilities, nare-record natin yun sa credit. Okay? So, moving on, next tayo sa 5. Sabi, completed a painting job and billed the customer 4,800. So, nung October 5 daw ay, yung nature kasi ng business ay nagpipinta, no? Kaya nag-render tayo ng service. Kapag ka nakita niya yung salitang billed, ibig sabihin nun, hindi nagbayad yung customer. Okay, kumbaga, nilista lang muna natin yung kanyang, nilista muna natin, parang nangutang siya sa atin, ganun. Okay? So, ibig sabihin nun, nagkaroon tayo ng pautang, na hindi nagbayad ng cash yung customer, nagkaroon tayo ng pautang. Yung pautang, ang tawag natin doon, accounts receivable. So, yung accounts receivable, dahil nadagdagan, asset siya ng business, ito ay i-record natin sa debit. So, record mo lang siya sa debit. Accounts receivable. Yan. Kaya ikaw, kung may pautang ka, accounts receivable yung tawag doon. No? 102. Tapos yung amount ay 4,800. Okay? Tapos, dahil meron tayong na-perform na service, tayo ay kumita, bayad man o hindi bayad, i-record pa rin natin siya as income. Okay? Ang tawag doon, accrual accounting. No? 1, 2, 3. Nabilang patuloy yung space. So, i-credit mo yung service revenue. So, lagay mo lang yung posting reference 401. Tapos yung amount 4,800. Basta dapat kapag ka nag-e-entry ka sa journal, laging mayroong debit, mayroong naka-credit. Okay? Yan, lagyan mo lang ng explanation din. Yan, perform services on account. Okay, pag nakikita yung salitang on account or yung billed, hindi nagbayad yung customer. Okay, pag nag-perform na service. Okay, next naman tayo, October 7. Sabi diyan, receive 1,500 pesos cash for painting an apartment room. Ayan, nagpinta ulit tayo or nag-perform ng service. Pero hindi katulad nung sa 5, nagbayad yung customer. Kaya natanggap natin yung cash. Okay? So dahil natanggap natin yung cash ay asset ng business at nadagdagan, so magde-debit tayo ng cash. Tapos lalagay mo lang yung posting reference, tapos yung amount. Okay? So dahil tayo ay kumita, i-record natin yun as service revenue. Yan. Service revenue. So lagay mo lang yung posting reference, tapos 1,500. Okay? So lalagyan mo lang din ng explanation. Performed services for cash. So dapat ganyan, kompleto palagi, no? Kompleto yung isang set ng journal entries. Clear tayo? So nagke-credit tayo ng service revenue kasi kapag nagkakaroon tayo ng revenue, additional yon sa income at kapag may additional yon sa capital at kapag may additional sa capital, yun ay nire-record natin sa credit. Okay, next tayo sa 10. Yan, purchase painting supplies for 1,600 pesos cash.
O kanina 'di ba namili tayo ng painting supplies pero inutang lang natin. Dito, nagbayad tayo ng cash. Ayun, kasi sabi doon, namili tayo ng painting supplies, halaga 1,600 tapos may salitang cash. Ibig sabihin, binayaran natin 'yon. Okay, so lagay mo lang ulit yung date. Tapos dahil nagkaroon ng painting supplies yung business at yung painting supplies ay asset at yung asset kapag nadadagdagan ay nire-record sa debit. Okay? Ano yung posting reference ng painting supplies? 103. Talagay mo lang dyan, 103. Tapos, ang debit natin ay 1,600. Tapos, credit tayo ng cash kasi nabawasan yung cash natin. Yung cash ay asset kapag yung asset ay nababawasan, nire-record natin sa credit. Okay? Yan nga no. So, dapat sa ulo mo yung rules of debit and credit para madali na lang to sa'yo. Tapos, lagyan mo lang ng explanation. Purchase supplies. Yan. Sa explanation naman, kahit ano lang yung trip mong ilagay. Basta lagyan mo ng explanation, ha? Yan. Okay na tayo dito sa 10. Next tayo. Yan. 11, naka-receive ka daw ng cheque mula dun sa customer na nangutang sa'yo noong October 5. Ulitin ko, ha. Nakatanggap ka daw ng cheque mula dun sa customer na nangutang sa'yo noong October 5. Sige, tingnan na muna natin yung nangyari noong October 5. No, noong October 5, may nangutang sa'yo 4,800 nung nag-perform ka ng service. Okay? So ngayon, nagbabayad na yung customer na yon. Okay? Binigyan ka niya ng cheque. So, lagay mo lang yung date 11. So, yung cheque, katumbas niya yung cash or yung pera. No? Kaya, dahil nakatanggap yung business ng cash or ng cheque, yun ay asset account kapag yung asset ay nadadagdagan, nire-record natin sa debit. No? So, debit cash. Tapos, lagay mo ang posting reference, tapos kung magkano. Tapos, dahil yung customer ay nakabayad na ng utang, so syempre, buburahin na natin yung lista ng utang niya. Okay? Ikaw ba, pag nagbayad ng utang, ayaw mo bang burahin yung utang mo? So, syempre, buburahin natin yung pagkakautang niya. So, nakalista yun sa accounts receivable. So, magkikredit tayo ng accounts receivable. So, yung accounts receivable asset account, kapag yung asset ay nababawasan, nire-record sa credit. So, lalagyan mo lang ng explanation. Collected cash from customers. Okay? Yan. Next naman tayo dito sa 12. Sabi, nagbayad daw tayo ng 4,000 pesos para sa insurance na good for 1 year. So, lagay mo lang yung date. So, nung namili tayo ng insurance, nagkaroon tayo ng, balikan mo tong chart of accounts, prepaid insurance. Okay? So, prepaid insurance debit. Lagay mo lang yung posting reference, 104. Tapos yung amount ay 4,000 pesos. Tapos, syempre, nagbayad tayo ng cash. Nabawasan yung cash natin at yung cash ay isang asset kapag nababawasan, nire-record sa credit. So, cash. 4,000 pesos. Yan. Tapos, lagyan mo lang ng explanation. Yan. Paid insurance. Okay na yan. Okay na? Nakakasunod ka? So, kung hindi, mag-chat ka lang sa comment section natin. So, next tayo, 13. Build a customer 6,200 for a painting job. So, nakita na naman natin yung salitang build. Ibig sabihin, nag-render tayo ng service sa customer pero hindi muna ulit siya nagbayad. Okay? Normal naman yung ganun, no? Inuutang muna nila. Okay? So, lalagay mo yung date. So, dahil nangutang sila, ang tawag sa utang nila, nililista natin sa accounts receivable. Yan. Debit, accounts receivable. Magkano yung inutang nila? 6,200. Basta yung accounts receivable, listahan nyo ng mga
pautang mo. Okay? So dahil nakapag-perform ka naman ng service, yun nga lang hindi nagbayad, okay lang yun. Ire-record pa rin natin yun sa service revenue. Bayad o hindi bayad ng customer, basta na-perform natin yung service, dapat nire-record sa income or sa revenue. Okay? So lagyan mo lang dyan, explanation, build o kaya man charge customers. Yan na tayo sa 13. Next naman natin, 14. So, lagay mo lang yung date. Sabi sa 14, paid the assistant 1,500 for 25 hours work. So, ibig sabihin, nagbayad daw tayo sa assistant natin ng 1,500 para sa trabaho niya. Okay? Ibig sabihin nito, nagpasweldo tayo. So, tingnan natin na. So, yung sahod, pwede siyang salaries expense or wages expense. Okay? So, pag may expense, lagi lang natin siyang nire-record sa debit. Okay? So, debit siya kasi kabawasan siya sa capital ng business. 1,500. Tapos, dahil nagbayad tayo, syempre, nabawasan yung cash natin. Okay? So, magkikredit tayo ng cash. 1,500. Okay? Tapos, lagay mo lang dyan, paid assistant. Doon sa explanation. Okay na tayo sa 14. Then next naman tayo. Yan, paid 400 for a tune-up of the service vehicle. So, ganun din to mga expenses to. Okay, so tune-up ng service vehicle, pwede nating i-consider na maintenance expense. Okay, so maintenance ng service vehicle. So, maintenance expense. Pag mga expense accounts, laging naka-debit yan, no? Kasi kabawasan nga siya sa capital. So, magkano? 400 pesos. Tapos, ang credit natin syempre ay cash dahil nagbayad tayo ng cash. Ay, sorry. 101. Tapos, 400. Basta make sure mo lang kung may dinebit ka, dapat pa i-credit ka. Tapos, pareha sila about dapat. Okay? Tapos, explanation, paid for tune up. Yan. Okay na yan. Malapit na tayo mayari. No? 18 na tayo. So, paid for the painting supplies purchased on October 4. So, tignan muna natin, no? Nagbayad daw tayo para sa painting supplies na binili natin noong October 4. So, balikan muna natin yung nangyari noong October 4. So, noong October 4, tayo ay nangutang ng painting supplies. So, ngayon, noong October 18, tayo ay nagbabayad na. Okay? So, lagay mo lang ulit yung date. So, dahil nagbayad na tayo ng utang, babawasan natin yung utang natin, syempre. Yung utang natin ay nakalista sa accounts payable. So, debit mo lang yan. O2. Tapos yung amount niya, yung amount na nandun sa October 4. Ano nga ulit yun? Yan, 3,200. So, lagay mo lang dyan, 3,200. Tapos, dahil nagbayad tayo ng utang, syempre yung binayad natin ay cash. So, yung cash natin ay nabawasan. So, pag nababawasan yung cash na asset account, yun ay nire-record natin sa credit. Okay? So, 3,200 din. Okay na tayo. So, lagyan mo lang ng explanation. Paid supplies on account. Yan. Ganyan lang. Next tayo, 20. Yan, malapit na. Konti na lang. Ay, ang dami pa pala. 20. Purchase a new ladder for 6,000 pesos and painting supplies for 2,900 on account. So sabi, namili daw tayo ng hagdan, ang halaga 6,000 pesos. Tapos yung painting supplies daw, 2,900. Pero may nakalagay tayong keyword,
ang nakalagay na keyword ay on account. Ibig sabihin, hindi muna natin siya binayaran. So, lagay muna natin yung date. So, basically, nadagdagan yung mga assets natin. Yung mga asset na nadagdag ay yung ladder. So, ilalagay natin yun sa painting equipment. Yan. So, debit. Tapos, ano yung painting equipment dito? 105. Lagay mo lang dyan. Tapos, yung amount niya, 6,000 pesos. Tapos, credit pa tayo ng painting supplies. Painting supplies ay 103. Double check nga natin. Tama, 103. Tapos, yung halaga niya ay 2,900. Tapos, credit tayo ng accounts payable kasi nagkautang tayo, no? Kapag ka nagkakautang tayo, laging credit, no? So, yung halaga ng i-credit natin, syempre, yung total nung dalawa, 8,900. Yan. Lagyan lang natin ng explanation, purchase on account. So, nang bahala. Maglagay ng explanation dyan. Okay? So, ang tawag sa mga ganitong entry kapag more than one debit and one credit, tulad nito, dalawa yung naka-debit, ay compound entry. Okay? Next tayo, 22. Yan, nagbayad daw tayo ng telephone bill due next month. Ay, hindi pala tayo nagbayad. Receive lang. Receive a telephone bill. So, ibig sabihin, yan, lagay mo muna yung date. So, record natin yung telephone bill as expense. So, saan expense siya papasok? So, expense, utilities, expense. Kapag ka nagbayad ka ng electricity, tubig, internet, and telecommunications, so papasok yun palagi sa utilities expense. So, debit mo lang, utilities expense. So, yung mga expenses, laging nakadebit yun ha, kasi kabawasan yun sa capital account. So, pusing reference niya, 502, magkano daw? 600. Pero dahil natanggap lang naman natin siya, hindi pa naman natin siya binabayaran. So basically, meron tayong utang. Okay? So magkikredit tayo ng accounts payable. So 202. Nagkaroon tayo ng utang kasi hindi pa naman natin binayaran, no? Natanggap lang natin yung bill. Tapos, lagay mo lang explanation. Received telephone bill. Yan. Next naman tayo, 23. Received 3,300 in cash for the customer billed on October 13. So sabi nakatanggap daw tayo ng 3,300 na pera mula dun sa customer na may utang sa atin noong October 13. Ayan, dapat ganyan, natatagalog mo rin yung transaction para naintindihan mo siya. So balikan muna natin yung nangyari noong October 13. So noong October 13, may nangutang sa atin 6,200. So ngayon, nung may nangutang sa atin, nagbabayad na siya ngayong October 23. So, lagay mo muna yung date. So, dahil nagbayad siya, nadagdagan yung cash ng business. So, dahil nadagdagan yung cash, asset account, i-record sa debit. So, magkano daw yun? Balikan ulit natin yung October 13. Nakalimutan ko. 6,200. Yan. Lagay mo lang 6,200. Tapos, credit ka ng accounts receivable. Kasi nga, nagbayad na yung customer mo, no? So, dapat lang bawasan mo o ibawas mo na yung sa utang niya. Burahin mo na yung utang niya. Okay? So, yung accounts receivable asset account or yung listahan natin ng pautang, dahil nga siya ay nagbayad na, babawasan natin siya. At kapag babawasan, i-record natin yun sa credit. Okay? Lagyan mo lang ng explanation, collected cash from customers. Okay, the next tayo, 24.
Ayan, konti na lang. 24, transferred 3,000 pesos to a personal checking account. So kapag ka ganyan yung mga transaksyon, nag-withdraw yung may-ari ng pera mula sa business. So dahil may withdrawals, yan, drawing niya na kasi mula sa business, dinala mo sa personal na account mo. So tingnan natin kung ano yung withdrawal account sa chart of accounts. So Lustardo withdrawals. Yan. So laging nakadebit to yung withdrawal accounts. Yan. Lustardo. Yan. Sino ba yung Lustardo na yun? Lustardo withdrawals. So, 302. So yung withdraw niya daw ay 3,000 pesos. So dahil nabawasan yung cash, i-credit natin yung cash. 101. So 3,000 pesos. Tapos, lagyan mo lang ng explanation. Yan, withdraw cash. Okay na? The next naman natin sa 25. Yan, lagay lang natin yung date. Tapos, sabi dyan, receive 3,600 in cash for painting a two-room apartment. So, nag-render tayo ng service. Tapos, nagbayad yung customer. So, dahil nagbayad yung customer, debit tayo ng cash. Basta, nadadagdagan yung asset, laging debit yung cash. No? Laging debit, no? Okay? So, 101, tapos 3,600. Tapos, credit tayo ng service revenue. So, basta may service na ni-render, laging credit yun, no? Kasi nga, kadagdagan yun sa capital ng business. So, 3,600, tapos, yan. Lagyan mo lang ng explanation. Kahit maikli lang, okay lang yun. Rendered services. Rendered, ibig sabihin nag-perform ng service. The next tayo, 27. Paid 2,000 pesos on the note for the service vehicle. So, di ba nangutang tayo ng service vehicle? So, balikan natin. Baka nakalimutan mo na, no? Yan, bandang 3 yun. Ayan. So, meron tayong utang na 30,000 pesos doon sa service vehicle. So, ngayon, nung October 27, nagbabayad tayo ng 2,000 pesos. So, babawasan lang natin yung utang natin, no? So, yung utang natin ay nakalista sa notes payable. Basta nagbayad ka ng utang, laging debit yung liability account. Okay? So, magkano binayad mo? 2,000 pesos. Tapos, credit ka ng cash dahil, syempre, nabawasan yung cash nung business. So, basically, 28,000 pesos na lang yung utang mo. Yan. Paid, notes, payable. Yan. Lagyan mo lang ng konting explanation. Okay? Tapos, last na tayo. Ayan, 29. Parang ito din yung kanina, no? Nagbayad tayo ng sahod ng employee. So, yung sahod ng employee natin, nire-record natin sa wages expense. So, wages expense or salaries expense. So, pero dahil sa chart of accounts natin, wages expense siya, yun yung ilalagay natin. So, debit 1E, tapos credit tayo ng cash, syempre. Okay? O, pag naka-credit, naka-indent yun, ha? Yan. Paid salaries of assistant. Yan. Lagyan mo lang ng explanation. Yan na. So, make sure lang na kapag ka ikaw ay nagjo-journal entry, tama yung format mo. No, pagdating doon sa date, sa account titles and explanation, naka-indent yung debit, tapos nakapasok to doon sa pinakasagad na kaliwa yung mga naka-debit, tapos yung credit naman naka-indent. Okay? Lagyan ng posting reference, nakabase yon sa chart of accounts. Tapos tama din dapat yung amount. So mag-refer ka dun sa transaction. So ayan, dapat laging kompleto yan.
Tapos kung magkano yung nakadebit, dapat ganun din yung total ng nakakredit sa bawat transaction. Parang dito sa unang dalawa, no, yung 83,300, ayan, pag tinotal mo tong dalawa na to, 83,300 din. So ganun din dito, 80,000 dito, 80,000 doon, 32, 32. So para ma-make sure mo na balance ka sa step number 4. So kung nalilito ka sa format kung paano mag-journal entries, meron tayong video doon. So pwede mong panoorin ulit. Okay? So, yun lang. So, mag-practice ka lang na mag-practice para masanay ka sa journalizing. Kasi pag mali ka sa journalizing, mamamali ka na hanggang sa mga susunod na steps. Okay? Kaya dapat ano to, pulidong pulido at tamang-tama. Okay? So, kung meron kang tanong, i-comment mo lang dyan sa ating comment section. Okay? So, goodbye, accountants and managers.